Base sa pahayag ng FIBA, inaasahan ng New Zealand na magagawa nilang pataubian ng Gilas Pilipinas. Sa pagkawala ni Kai Sotto, tila may nakita ang FIBA na sasandalan ng grupo ni Coach Tim para may panalo ang bakbakan. Sa huli, inamin ito na isang umaatikabong bakbakan ang makikita ng lahat sa sandaling magharap na muli ang dalawang bansa. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa papalapit na bakbakan ng Gilas Pilipinas at New Zealand, hindi na naiwasan ng FIBA na talakayin ang posibleng mangyari sa sandaling maganap ang salpukan. Unang tinalakay ng FIBA ang pagpapalit ng players ng New Zealand kamakailan lamang. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang tansya ng FIBA sa nasabing issue? Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Inaasahan dito ng Tall Blacks na may isakatuparan ng misyon na mapabagsak ang Pilipinas, bagamat ang malaking atensyon ay tiyak na nasa tambalan ni Webster at Wardenberg matapos pahirapan ng Gilas. Okay, so maging si FIBA, alam na alam ang misyon ng New Zealand ang biguin ng Gilas Pilipinas. Ang magigante sa tinamong pagkatalo sa Gilas nung nakaraang November sa Mall of Asia Arena. Hindi naman nakakagulat yun. Yun talaga kasi magiging misyon nila matapos matalo. Kahit sinong oponent, ganun talaga magiging pananaw eh. Ang bumuelta sa kalaban na tumalo sa kanila. Ang sisti kasi mabigat ang pagkatalo ng New Zealand sa Gilas Pilipinas. Bakit natin nasabi yan? Ito kasi yung unang tumapo sa winning streak nila sa Gilas mula noong 2016. 4 na salpukan, ngayon lang ulit nanalong Pilipinas sa kanila. Kaya sobrang espesyal sa Pilipinas at sobrang sakit naman sa panig ng New Zealand. Sa kaso ni Wardenberg at Webster, sila talaga posibleng bigyan ng malaking atensyon ng Gilas sa sandaling magharap sila ulit. Ang laki kasi ng ginawa ni Webster sa second window eh. Meron siyang 25 points, tapos 5 out of 6 siya sa 3-point area at meron din siyang 6 assists matapos ang bakbakan. Sobrang bigat po nun. Feeling ko nga nung time na yun, unstoppable talaga si Webster eh. Kaya sigurado, nasa kanya rin ang attention ngayon ng Gilas Pilipinas. Sa kaso naman ni Wardenberg, katulad ni Kai Sotto, nagtala din siya ng 19 points sa bakbakan, kasama ang 7 rebounds at 2 blocks. Malaki rin, di ba? Kaya isa rin siya sa magiging focus ng depensa ni Coach Tim Cone. Dasal na lang natin na sana magawa ng paraan ang posibleng pananalasa nilang dalawa. Sa nasabing artikulong inilabas ng FIBA, tinalakay din nila ang pagkawala ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Ayon sa kanila, nag-iwan ng malaking butas ang pagkawala ng sentro na inaasahan ni Coach Tim Cone. Subalit sa dulo ng kanilang pahayag, may nakikitang paraan o posibleng strategy ng pambansang kupunan para mapunan ang pagkawala ni Kai Sotto sa bakbakan. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Kahit mukhang mahirap, aasa ang Gilas sa chemistry sa pagtatangkang ulitin ng panalo laban sa namumuong karibal. Sa mga hakbang na gagawin nila mula rito para maging kapaki-pakinabang sa kupunan na magsisimulang mag-build up para sa Continental Meet sa Agosto. Tiyak na pananatiliin nilang buo ang parehong squad mula sa naunang window kung saan inaasahang makakasama sina Jamie Malonzo at AJ Edu matapos ang kanilang injury. Malinaw yung hinala ni FIBA, di ba? Sasandala ni Coach Tim Cone ang chemistry na nabuo sa Gilas Pilipinas sa pagkawala ni Kai Sotto. Yung chemistry kasi andyan na talaga eh. Lalo na kung mahasa nila ng gusto si AJ Edu at Jamie Malonzo na hindi nakasama sa mga nakaraang window. Tingin natin solid ulit sila kung magagawa nilang maipasok agad sa sistema nila si AJ na magiging kasama ni Junmar Fajardo at Japet Aguilar sa gitna. Nakita na natin yung laro ni AJ sa World Cup sa panahon ni Coach Chot Reyes, di ba? Kaya naniniwala tayo na malaki ang magagawa niya sa pagsalang ng Gilas, hindi lamang sa third window ng qualifiers, kundi maging sa paparating na FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia ngayong Agosto. Palagay natin, kaya ni Junmar at AJ Edu na trangkuhan si Wardenberg sa gitna, opensa at depensa, sakaling sabay silang ipasok ni Coach Tim dito sa bakbakan. Tapos meron silang Japet at Troy Rosario in case na makasama talaga si Troy kahit may balitang may iniinda sa kanyang tuhod. Andyan din si Carl Tamayo. Once na pumutok si Carl, parang ang hirap na niyang pigilan, di ba? Patunay ang kanyang galaw sa KBL at ang huling ipinakita niya sa laban ng Gilas versus Hong Kong sa second window ng qualifiers. So maraming kakapitan ng Gilas Pilipinas. Actually lahat sila may kakayahang pumutok sa laban. Siguro tiwala lang mula kay Coach Tim at tamang playing time para makuha agad ng player ang kanyang rhythm.
Sa dulo ng pahayag ng FIBA ay nag-iwan ito ng mga katanungan tungkol sa papalapit na bakbakan ng gilas at New Zealand. Kasabay niyan, inamin ito na isa na namang matinding bakbakan ang masasaksihan ng lahat sa sandaling magsagupa ang dalawang bansa. Narito ang pagtatapos na pahayag ng FIBA. Tutukan natin ang sinabi niya sa FIBA.basketball. So kaya ba ng Pilipinas na agawin ang isa pang panalo sa kanilang pagdayo at talunin ang New Zealand ng dalawang magkasunod? O gagawa ba ang New Zealand ng pinakamahusay na posibleng plano para makabawi sila? Gayunman, ang tanging bagay na maaari nating asahan ay isang mainit na bakbakan. Okay, so dun tayo sa makakakita tayo ng isa na namang matinding bakbakan sa pagitan ng gilas at New Zealand. Posible ulit yan kasi merong unfinished business talaga ang New Zealand sa gilas eh. Kaya tingin natin gagamitin nila lahat ng kaya nilang gamiting weapon para makuha ang panalo at maibalik ang kanilang kumpiyansa na dating nasa sa kanila. Sa panig naman ng Gilas Pilipinas, asahan natin na gagawin din nila ang lahat ng kanilang makakaya para biguin ng New Zealand sa kanilang baluarte katulad ng ginawa nila sa Latvia. In short, tama si FIBA. Umaatikabong laban o bakbakan ng ating masasaksihan sa oras na tumunog ang buzzer para simulan ang laban. Maaaring dehado ang Gilas sa laban dahil wala si Kai Sotto na nauna ng nanalasa versus New Zealand. Pero hindi may kakaila na malaking pressure na nararamdaman ng NZ or ng New Zealand sa muli nilang pagsasagupa. Hindi kasi biro ang gagawin nila para maibalik ang kanilang kumpiyansa. Kalaban nila mga sarili nila dyan, kaya kung magkamali sila, bagsak sila ulit sa Gilas Pilipinas. Pangalawa, malaki ang inaasahan ng crowd sa kanila. Ibig sabihin, dagdag pressure sa kanila yon kahit bentahin nila ang maglaro sa baluarte. So para sa ating mga Pinoy, maganda na lang siguro tayo ng popcorn sa bahay. At syempre, wag na nating isama si Mrs. sa panonood kasi mas maingay sila kaysa sa atin eh. Joke lang Pero sana makuha natin ang panalo, hindi lamang para madalawahan natin ng New Zealand, kundi para mas maging maganda ang pwesto natin sa paparating na FIBA Asia Cup. So guys, maraming salamat.